Please, intro tayo, intro. Sa aking mga pangarap, san man umabot tayo. Bati ko rin ang mga tagapagpakinig ng programang Buhay OFW ngayon sa DWDD 1134 Armed Forces Radio. Mabuhay kayo mga OFW, mga bayani ng Pilipinas. Okay, magandang buhay, Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan, yan. Okay, nawala na. Yan, okay na. Okay, maingay, Founder, yung headset mo. Maingay yung headset mo. Ayan. Oo, maingay. Alisin mo na lang, di ba ako naririnig? Ayan, narinig ko na. Hindi, pero yung headset mo maingay. Maingay. May static eh. Ayan. Yan. Okay na. Okay! Yes, ayan ang signal talagang kahit saan yung signal. Problema yan. Kahit na mga malalaking television network, yan ang problema, ang signal. Yan ang kailangan mabago sa atin dito sa Pilipinas. Okay, pakilala na po natin ang ating partner. Walang iba kundi si Founding Chairman ng Bantay at Kasangga ng OFW International, Albert Guanzon. Hello! Hello! Alisin mo na headset mo. Alisin mo headset mo. Ayan, okay. Yes. Magandang umaga po kayo lahat, lalo sa ating kasubaybay dito sa DWDD Forces Radio. Okay, salamat dahil nakasama natin si Solomon, Captain Solomon. Ako siya po ay isang very active na Filipino community leader. Hindi matagal pa kami nakasama sa Saudi Arabia. Kaya kakilala talaga kami yung tatag yung samahan natin doon sa Saudi Arabia. Okay, Kuya Solomon, bumati ka muna sa ating mga followers and viewers sa 4 na sulok ng mundo. Magandang tanghaling ang hali po sa lahat ng mga viewers dito sa estasyon na to. At higit sa lahat sa ating mga viewers dyan sa abroad. Kumusta po kayo dyan? Assalamualaikum. Ayun. Ay, Chairman. Founder, alisin mo muna yung headset mo. Yan. Alisin mo. Nang-ingay siya. Ayan. Okay yan. Walang ingay. Go. Okay, Kuya Solomon. Ayan. Balita ko po, napaka-tagumpay daw po kayong OFW. Saan po ba kayo unang nag-abroad? Anong bansa po ba yung una niyong pinagtrabahuhan? When way back 1991, sa Jeddah po ako sa kumpanya ng A.E. Jofali and Brothers Company sa Jeddah. 2 taon na ako doon. Noong 1994, nandun ako sa Damam, nagtatrabaho sa Asas Company. Okay. At naging 28 years po ako nagtatrabaho sa bansa ng Saudi Arabia. At naging kasama ko po si Founder Albert Guanzon sa Bantay at Kasangga. Kasama namin yung mga iba't ibang community leaders doon or PhilCom leaders sa Eastern region ng Saudi Arabia like OFW Congress, ACPE at iba't ibang organisasyon doon sa Eastern region ng Saudi Arabia. Ayun, ang tagal pala kayo magkasama, Founder. At alam ko, dami yung mga public service nung time na nandun kayo eh. Eh ngayon po, Kuya, nasa Pilipinas na kayo, kailan po kayo umuwi? Ay, nagsurgot po na ako
Yung first flight ko doon, papuntang Jeddah, way back July 1, 1991. At nag-for-good ako July 1, 2019. Total of 28 years in service of PAOFW. Okay, bakit po kayo nag-decide na umuwi na for good? Nagsawa na po pa kayo o marami nang naipon? Ay, actually, kasama ko ang buong pamilya ko doon sa abroad, sa Damam. Pero naisip ko talaga na ayaw naman sa pidos natin na hindi tayo dapat maaaring magtagal sa abroad dahil malayo tayo sa pamilya natin. Even though, kasama ko yung pamilya ko doon sa Damam, pero naisin ko talaga na dito manirahan sa Pilipinas dahil more than 50% of my life doon sa abroad na narbaho. Dapat din, ang natitira nating buhay, yung lakas natin, ay dito naman tayo manirdihan sa sariling bansa natin. Kung ano pa ang lakas natin na maaaring ibigay natin sa ekonomiya ng bansang Pilipinas ay dapat natin gawin. Ayun, palakpakan natin si Kuya, no? Ayan, isang huwaran yan sa ating mga nakikinig na mga OFW. Hindi habang buhay ay nasa ibang bansa po tayo. Tama po si Kuya. Founder, may tanong ka ba kay Kuya? Wala akong katanungan, Catherine. Alam ko naman, kaya nyo sagutin yung katanungan mo yan. Nakikita mo, Catherine, yung gano'ng kataas yung building na iba-iba yung building na. Wow! Sige, go ahead. Actually, dito natutulog si Founder Albert Guanzon sa unang-unang bisita niya sa akin doon sa residential house ko doon sa bayan ng Libagon, Southern Leyte. At kahapon, tumawag sa akin na nandito na sa lugar namin sa Sogod, Southern Leyte. So dito ko dinala sa boarding house ko na 3 palapag at nagkaroon ng ang kapacity nito is 127 heads na mga estudyante. Wow! Boarding house ko ito, ma'am. Wow, yan po ba ay katas ng OFW, katas ng Saudi? Exactly po. Kita nyo basta marunong lang humawak din ng pera, no? Huwag yung bulagsak. Kayo po ay makakauwi at magkakaroon ng sariling negosyo. Ayan. Okay, Founder, ang ganda pala ng kalagayan mo dyan. Nasa Yes, Leyte ka pala. Leyte? Yes, magkakaroon natin siya po ay palido ng ating mga PW. Dapat siya ay tularan. Yeah. Dinala ko si Founder sa isang project ko na isang apartment din na 3-story na apartment. Apartment din yun, hindi na boarding house. Dahil may plano na sa tapat ng project ko na apartment ay doon itatayo yung McDonald's. So inunahan ko yung McDonald's pagtayo na. Kita mo ang galing naman ni Kuya, no? Pati McDonald's na unahan. Okay, Kuya, ano ba? Nakita ni Albert Guanzon po yun. Nakita, dinala ko doon sa site. Yes. Okay, marami nagtatanong dito, ano raw ba ang trabaho mo sa abroad at nakaipon ka ng ganyan? Bagay, 28 years hindi ka saka-saka makaipon yan ng malaki. Sige, ano ba yung trabaho mo raw? Actually, ma'am, mayroon akong unang-unang trabaho ko talaga yung pagkaraniwan lang na OFW. Pero ako po ay isa po kong guro dati dito sa Southern Leyte State University. Pero 3 months lang akong nagtuturo dito sa State University. At dahil nakikita ko na hindi talaga enough ang sweldo dito sa Pilipinas, kaya nag-abroad ako bilang isang industrial technician. Ayun. Sa Jeddah, sa Jofali and Brothers Company. At saka nung lumipat ako sa Damam, Eastern Region of Saudi Arabia, naging supervisor po ako. Tatlong division po ang pinaghandulan ko being supervisor. Production, maintenance, lahat ng maintenance, pati logistics.
tatlo pong division, logistics, electrical, mechanical, maintenance, lahat-lahat ng mga gawain sa planta at saka yung production din. Ako din ang naging supervisor sa production. Maganda Ako pala, din no? Ako na din ang magde-decide kung ilang oras ang gawing overtime. At sa itong lingkod nyo, nag-overtime po ako ng 8 oras sa isang araw. Nung nagpapagawa po ako ng residential building ko, 8 oras ang duty ko, ma'am. Sa totoo lang, at saka nagbibinta ako ng daing, nagbibinta ako mga kakanin, at saka nagsa-sideline talaga ako kung mayroong mga planta sa mga kaibigan ko na hindi nila makaya pag-troubleshoot yung mga industrial machinery sa kanila. Ako rin ang nagsiservisyo doon sa ibang mga planta. Yes, talagang yayaman nga si Kuya. Talagang pinaghirapan niya. Hindi mo masasabing pinanganak siya na mayaman, ano? Sa totoo talaga, ma'am, talagang laking hirap talaga ko. Isang magsasaka lang yung tatay ko at nanay ko. Oy, wag mong At sinikap ko magsasaka. talaga na makapag-apos. Oo. Yan ang ating mga hero din, ang ating mga magsasaka, di ba? Okay, so nung time na yon, saan kayo nagkasama ni Founder? Sa Daman po, nagkita kami sa isang okasyon at inanyayahan ko ako na magpamembro sa kanyang bantay at kasangga ng OFW. Just because na nandito na sa aking puso at sa bloodline ko na nais tumutulong sa mga kapwa OFW, ay wala po akong atubili na magpamembro po sa kanya sa bantay at kasangga. Ayun. So, ano yung mga naging challenges sa inyo nung panahon na kayo ay nandun? Kumbaga Ang daming challenges, lalong-lalo na sa mga kapwa nating OFW nang karoon ng problema na minsan nga kahit labag na sa kaharian ng Saudi Arabia ay ginagawa po namin. Yung mga business OFW naglalakad doon kahit bawal, talagang sinagip namin, sinosurrender namin sa puluan ng Damam. Ayun. Okay. Kahit bawal po yun, alam namin na delikado ang ginagawa namin. Pero hindi natin kayang tiisin at tingnan lang natin ng mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga babae, naglalakad sa disyerto, nagdala-dala nila yung mga putos o silupin na damit nila na walang direksyon at madaanan namin sa disyerto. Wala kaming ibang ginagawa is pasakayin namin sa aming sasakyan kahit alam namin bawal po yon. Ala, no? Ang galing, ano? Ayan, basta talaga pagsiservisyo. Kayo ba, Kuya, ngayong nandito na kayo sa Pilipinas, meron pa rin pa po kayong mga ginagawang mga public service o mga charity work? Actually, nung nandito na ako sa Pilipinas, create po ako ng organisasyon dito na nagkaroon kami ng feeding program sa mga kabataan sa kabukiran at mayroon nga akong maaaring ipapadala sa inyo ng mga pictorial. At saka nung bagyong ulit, way back 2023, hinagupit po ng bagyong ulit ang lalawigan ng Southern Leyte. Isa rin ako sa nangunguna sa pag-distribute ng food packs sa mga biktima ng bagyong ulit. Ayun, ang galing. Okay. Chairman, founding chairman, founder. Baka meron Yes. kang dagdag na tanong. Karagdagan ko lang karagdagan impormasyon lang po tungkol kay kasamang Solomon Apel. Siya po isang spokesperson natin dito sa Region 8. So, lahat ng mga problema sa mga FW ay siya na pwede po siya magbibigay ng mga update. At nakapagbigay po siya ng mga tawag nito, yung anong mga programa ng UWA, nandiyan po siya. Ayun. Pwede po siya mag-update sa mga OFW. Actually, ma'am, may direct contact po ako sa UWA Region 8 sa Tacloban. May isa pong kababayan natin na sinaksak doon mismo sa kanyang kwarto doon sa Dubai.
At kabilang kanto lang yung bahay nila dito sa boarding house ko. At isa rin akong nag-facilitate para mapauwi siya ng maaga. Ayun. Galing talaga na. Pangalan pa lang ni Kuya, no? Solomon. King Solomon. Founder, tanong kita, nung panahon na magkasama kayo ni Kuya Solomon, ano ba yung mga bagay na inyong mga hinarap doon? Ano ba yung mga masasaya? Ano naman din yung parang medyo na-depress kayo? Meron bang mga ganun? Ang mga ginagawa namin noon, nakikita ko rin kay ating kasamang Solomon ay yung pag-rescue niya talagang pagkasagip ng buhay ng mga OFW na may mga problema. Nandyan po siya lagi. Kahit saan, kahit hating gabi, pagtawagan mo yan, nandyan agad siya. Kaya may turing kung ang puso niya ay para talaga sa mga OFW na nangailangan. Ayun. Naku, nung umuwi pala si King Solomon, nalungkot. Kasi mga kababayan doon. Diba? Pati siya nalungkot dahil wala na siyang, hindi nakatulad dati ang dito sa Pilipinas ang ginagawa doon sa Saudi Oh. Para hinahanap-hanap niya yung mga yung mga problema ang naranasan noon. Oo nga, 'di ba? Parang bang ang sarap ng pakiramdam na nakakatulong ka, 'di ba? Lalo na sa mga kababayan natin na malayo. Totoo po 'yon, totoo. Parang gagaan yung damdamin natin kapag makapagbigay tayo ng tulong sa mga kababayan natin, lalo na kung tagumpay. At nasasaktan tayo once sa paglakad natin, tinutulungan natin at magkaroon ng aberya, parang tayo'y naging failure. Oo. Kuya Solomon, tanungin kita para sa mga nakikinig natin, mga OFW sa apat na sulok ng mundo. Ano ba ang sekreto ninyo sa pagiging successful ninyo sa buhay? Ano po? Para naman sila ay makakuha ng tips galing sa inyo. Akala ko sekreto bakit siya laging gwapo. Sabihin ko na sana dahil sa produkto niyang sabon. Mayroon din akong sabon. Ano po yan, inyo pong negosyo, livelihood? Actually, unang-unang tanong nyo, ano pa po sekreto? Ano yung... Manger, pinay-ulit ng mic mo. Nag-ibang audio Manger, yung earphone mo. Yan, may problem yung earphone mo, papalitan mo na yan. Okay, yung tanong nyo po, ma'am, na ano po ang sekreto, paano maging tagumpay, kukunin ko lang yung pong yung acronym ng successful. Ayan. Number 1 is we must be or kailangan talaga na mag-sacrifice tayo. Sakripisyo. Sakripisyo talaga. Napagdaanan ko yan. Dahil yung pera na nakukuha natin mula sa ibang bansa, kailangan talagang itabi mo yan. Ilabas mo lang ang pang-araw-araw mong gagastusin. At kung maaari, kung magkaroon tayo ng partner, at nagpapasalamat din ako na ang asawa ko ay marunong din humawak ng pera, unang-una ko ay binigyan ko siya ng pera pagkapital at sabihin ko sa kanya na itong pera na pangnegosyo mo dyan sa Pilipinas, ang kita o ang profit nito, yon ang gagastusin nyo, pang-araw-araw nyo, pag-aral ng mga bata, lahat ng miscellaneous expenses, kukunin nyo doon sa ginansya. Pero yung kapital ay huwag mong pakialaman yan. Ayun. Yes. At saka doon din sa abroad, habang nandun ako sa abroad, ay nagkaroon din ako ng negosyong pakunti-kunti man lang. Nagbibinta ng mga kakani, as I said before, nagbibinta ng kahit daing. Pumunta ako ng palengke. Ayun,
bumibili ng isda, ginagawa kong daing, saglit lang, isang araw lang, tuyong-tuyo na yung isda. Ang galing naman, ano, imbis na, kasi yung iba, kung nagpapapadala pa galing Pilipinas ng daing, samantalang kayo, ginagawa nyo lang, ano? At tapos, Opo. mabiling-mabilis. Sa totoo lang, dati, oso-oso yung load, yung roaming. Yung misis ko nagpapadala sa akin ng Smart at Globe doon sa Saudi. Tinitext lang yung numero, yung load. Yung 300 pesos na load na Smart at Globe, ang bili ni misis doon sa Tacloban, kasi nagpamembro kami sa Smart at sa Globe, ang bili namin is only 250 pesos. Ang amount doon is 300. Binili namin ng 250. So mayroon akong 50 pesos bawat load. Pero pagpautang ko doon sa Saudi Arabia is 30 reals. So pagkapanahon na ni President Iraq, ang 1 real is 15 pesos. So ang kapital ko na 250 pesos, umaabot ng 450 pesos. Wow! Dahil 50 times 50, that is 450. At makabinta ako ng 200 sa isang buwan. Galing ha, talaga naman. Oo. Mga simpleng pagkakakitaan, pag pinagsama-sama mo yan, malaki yan. At saka pagdating ko dito sa Pilipinas, maniwala kayo at hindi, pagdating ko dito sa Pilipinas, yung pera kong dala, hindi ko ginagastos agad. Dahil 6 months ako dito sa Pilipinas, kung ako'y magbabakasyon dito sa Pilipinas ay 6 na buwan. Yung pera ko na dalang-dala ko, binibili ko sa mga barangay officials, yung mga honorarium nila, at saka tumatanggap ako ng sangla ng palayan. Kasi ang taniman ng palayan dito sa Pilipinas, maximum of 4 months. So yung pera ko doon sa palayan, yung pag-harvest ng palay, yun ang gikonsumo ko, yan ang ginagastos ko habang nasa bakasyon ako ng 6 months. At saka yung pera ko, makukulikta ko bago ako mag-expire dito sa Pilipinas ng 6 na buwan, saka ako magpapagawa ng bahay. Ayan. Hello? Okay. Diba, pagtanim ng palay dito sa Pilipinas, until mag-harvest is 4 months. Nag-i-invest ako ng pera. Ang 1,000, isang taro na bigas. Ang 3,000, bali isang kaban. Mag-invest ako ng 100,000 halimbawa. Ilang sako na yon. So 30 kaban na yon sa 100,000. So malaking bagay yon. Pagdating ng 5 months, kukunin ko yung kapital, saka ako magpagawa ng bahay. Ayun. Ang karamihan dito, kapag 6 months ang bakasyon, sangla na yung kwintas, sangla na yung singsing, o kahit anong masangla, dahil 6 na buwan tayo sa Pilipinas. Pero ako, kung malapit na ako mag-6 na buwan dito sa bakasyon, saka ako magpapagawa. Kasi hindi ko naman nagastos yung dalang pera ko. Okay. Magaling, ano? Ayan, nakita nyo kasi marami tayong kababayan, pag nakabakasyon, feeling talaga na, One millionaire. Diba? Gastos dito, gastos doon, di iniisip na, ayun na, malapit na siyang matapos yung bakasyon, malapit na mag-broke. Okay. Totoo yun, Paul. Totoo yun. Kaya kasi, Sana, nung pandemic, dito na ako nung pandemic Kasi nung 2015, kumuha ko na sasakyan isa. Montero po yun. At nasundan nung 2021, kumuha ako ng Hilux nga Conquest. Doon ako na parang na-worried ko
Kasi pandemic yun eh. Oo. Tatlong taon na walang borders ang boarding house ko, walang laman. Oo. Walang income yung building ko. Pero purihin ang Panginoong Diyos dahil nagkaroon din ako ng biyaya dahil malakas ang ginagawa kong sabon. Anong sabon? Yung brand na Kimso, makikita nyo diyan sa Shopee. Kimso at pangalawa, nabigyan din ako ng mga project sa congressman namin dito sa 2nd Distrito. Like for example, mga road completing at saka mga retaining wall at gym. Yun ang ano. Ayun, ang galing. So, yung sabon na yan, sino po ang pinaka, niyan? Paano niyo pong na-discover yung paggawa ng sabon na yan? Actually, nagseminar po ako. Nagseminar ako sa DOST. At unang-una kong ginagawa doon mismo sa Damam. Ibig sabihin, suportado pala kayo ng DOST. Nagseminar ako ng DOST dati. At saka nag-self-research din ako. At yung mga beautician natin ng mga Pilipina doon sa Eastern Region, dito bumibili sa akin ng sabon. Binibinta nila sa Arabiana. Pero actually, mas malaki pa rin ang kita nila kaysa akin. Ibig sabihin, nag-abroad din ang inyong sabon. Doon ako gumagawa ng sabon eh. Doon din sa Saudi, naggawa din kayo? Opo. Galing talaga. May daing na may sabon pa. Ito yung produkto. Saglit lang. Ayan hindi lang kayo umasa sa inyong sweldo. Para kayo yumaman, kailangan talaga gumawa ka pa rin ng paraan magkaroon ng extra income. Ayan, katulad yan. Ayan daw yung sabon. Ano naman po ang magagawa niyan sa ating balat? Organic whip soap. Ayun. Ano po ba yan? Magiging 10 years guava. Younger ba yan? Ito, guava to. Antibacterial soap to. Guava to. Ayun, guava. Made of bayabas. Gawa po ng, di ba, naalala ko tuloy, ma'am, nung kami po i-circumcise before, kami po tinutuli dati, pagkagatin lang kami ng dahon ng bayabas at ipipiga doon sa sugat. Opo, talagang mahusay po ang bayabas kahit ano pong sugat yan. Opo, kaya nga, naisipan kong gumawa ako ng sabon na ito. Ayun. Nung panahon po na nasa Saudi kayo, saan kayo kumukuha ng bayabas? Papaya lang po ang nagawa ko doon. Papaya. Papaya lang. Papaya soap, okay din yan. Opo. Founder, magdala ka nga ng sample niya na matesting natin. Ito. Ayun. So, ano ba nagagawa sa balat niyan? Ito sa mga kati-kati at saka yung mga anti-allergy po ito. At saka yung papaya naman po, ano ba yun? Ano ba yun? Pang-whitening soap yun eh. Ayun, galing naman talaga. DOST, thank you meron ka palang successful ulit na natulungan. Kasi po, ako po ay science journalist po ako ng DOST. Kaya alam ko po yung mga OFW na natulungan po at ngayon po ay mga successful na po sila. Diyan po sa lugar nyo, sa Leyte po ba kayo? Leyte? Yes po, ma'am, sa Sugod, Southern Leyte. Opo, nakarating na po ako dyan. Ang DOST director niyo po is si Dr. Glenn Ocaña. Siya po yung amin pong dinalaw dyan. At tinignan po namin doon yung paggawa naman po ng abaka nung time na yon. Abaka? Oo. Nandun po kami sa lugar na yan. Kaya maganda po yung lugar nyo, nakarating po kami dyan. So, bali po yung mga interesado dyan sa product nyo, saan po ba sabi nyo, nabanggit nyo, meron sa Shopee po, di ba? Nandyan po sa Shopee, ma'am.
Ayan. So sa ating mga kabayang OFW, gusto nyo maging tagumpay, gayahin nyo po si Kuya. Hindi po siya tumigil, hindi siya umasa sa kanyang sweldo. Lahat ng pwedeng pagkakitangan, gawin nyo. Yan po ang sikreto ng pag-unlad at maging tagumpay. Right, Founder? Founder, kaya mo rin yan. Go ahead, Founder. Tulog na ata si Founder. Okay. Tanungin naman natin, di ba nabanggit mo na ang iyong pamilya ay sinama mo rin sa Saudi? Yes po. So, that time, di ba may business na kayo? So, iniwan muna niya ng inyong may bahay? Yung unang business ko, yung RTW. May RTW. At saka yung bakery. Aba. Nung nagkaroon ng crisis ang Pilipinas, yung walang harina, Yung pandesal. nagtaasan yung mga bakery products. Kapag liitan mo naman yung tinapay, magreklamo yung customer. Correct. Oo, kapag palakihin mo yung tinapay, pagkatapos hangin ang laman, magreklamo din yung customer. Kahit anong gawin talaga, lalong-lalo na kailangan talaga tayo kapag magnegosyo tayo tulad ng bakery, tayo mismo may alam kung paano mag-bake. Ayun, tama. Pero that time, pinakatiwala ko lang sa master baker ko. Oo. Ngayon lang, ang problema kapag ang nakikita ng master baker, kapag malakas na yung negosyo mo, demand ng demand, utang ng utang. Oh. Kapag mag-utang sila, kapag sisingilin mo, mag-absent na. So, yun. Kasi naisipan ko, bago ako mag-for good sa Pilipinas, kailangan ko talaga dalhin yung pamilya ko doon sa Saudi Arabia. Ayun. At i-grant naman sa company ko, yung principal employer ko, sabi ko, ay kung dadalhin ko yung pamilya ko or asawa, paano yung bunso ko? Ay nag-aaral pa ng grade 6. Sabi niya, pag grade 7, dalhin mo dito. Dalhin ko dito. Paano yung housing? Sabi niya, we will provide. Sabi ko, paano yung pang-tuition pay? Sabi, we will provide for tuition pay. Sabi ko, paano yung transportation? Okay, I will give you car. So, wala akong choice. So, dinala ko na So, talaga. ilan yung anak mo na dadala dyan? Actually, yung unang dinala ko dito, yung bunso. Ayun. At saka yung panganay at pangalawa, kasi 3 lang yung anak ko, ay pinapunta ko din doon sa Saudi So, Arabia. dyan sila nag-aral. Napakaswerte naman, libre. Tapos, nagsa-sideline din yung anak ko. Sa company ko, tinuruan ko siya doon mismo sa budiga namin mag-drive ng forklift, Ang galing. mag-operate ng machine, pero may sweldo siya. Ayun. Bali, Kuya Solomon, ang ibig sabihin yan, kasi lahat ng diniman mo sa employer mo, ibinigay eh. Ibig sabihin, napakahalaga ng iyong tungkulin sa kanilang company. Sa totoo lang talaga, ma'am, kung maniwala kayo sa hindi, yung ibang company, kapag ikaw ay magbakasyon, hihingian ka pa ng garantor, lalong-lalo na kung 2-way ticket ang kukunin mo. Pero sa akin, kapag paggawa ko sa boarding house ko na 3rd floor, ay 6 months ako dito, kapag maubusan ako ng pera, pwede ako makautang ng 200,000. Galing. Okay. Anyway, ayan. Founder, nasan ka na? Founder. Baka na-disconnect na si Founder. Okay, sa ilang minuto na lang natin, hingan ko na lang kayo po ng inyo pong mensahe dahil po tayo napapakinggan sa Armed Forces Radio. Ito po yung boses ng Kawal Pilipino. So, ang inyo pong mensahe sa ating pong mga sundalo at mensahe nyo rin para po sa ating mga OFW. Go ahead po, sir. Actually, ako po ay isang reservist officer. Nice. Dahil dati, ang pangarap ko ay maging isang sundalo. Graduate po ako ng Military Science 42. Wow. Pero
pero hindi natuloy dahil nagkaroon ng maagang pag-asawa at ako'y nag-abroad. Habang tayo'y nandyan sa ibang bansa, panatilihin nating mag-ingat sa lahat ng lakad na hindi tayo magkaproblema. At yung sweldo o pera na natanggap natin buwan-buwan, kailangan talaga ilagak yun for investment tulad ng lupa at saka ginto. Kasi ang ginto, yung nabili kong ginto before na halagang 15,000, ngayon ay 98,000 na ang halaga. Yes. Oh. So, yun lang talaga. Habang nandyan tayo sa ibang bansa, kailangan magkaroon ng investment na anytime we are ready to face the reality kung sakaling darating na ang panahon na gusto na tayo manirahan dito sa sariling bansa natin. Yes. Okay, ayan, pasamantala tayo po yung magpapaalam na maraming salamat po Kuya Solomon. Keep up the good work po at lalo na po ang paglilingkod po sa ating kapwa. Palakpakan po natin si Kuya Solomon at ang ating founder na, ayan, nabalik na siya. Founder, magpaalam ka na! Hindi sa maraming po sa service po ako, lalo na po sa ating mga OFW at sa ating mga kusundaluhan sa salamat po sa iyo lahat. At lalo po sa aking kasama ngayon si Solomon Actor na kung saan ay napakasipag po niyan. Yes. Hindi po tayo nagkakamali na napasama natin siya dahil po sa kanyang mga adiktan. So ayan, napakaganda din po ang kanyang narating. At maraming salamat. Okay, palakpakan po natin ating mga kasama kayo, Kuya Solomon. Siyempre maraming salamat po sa ating mga followers and viewers na nakamonitor. Sana po marami kayong napulot ang natutunan kay Kuya Solomon kung paanong maging matagumpay na OFW. Hindi habang buhay po nasa iba kayong bansa, kailangan po natin talagang umuwi sa sarili nating bayan. At founder, alam ko, papunta ka pa ng Mindanao. Ingat, ha? Ayan pong si Founder. Bilib ako dyan. From Manila to Mindanao, nakamotor. Saludo nga ako sa kanya, ma'am eh. Mabuti na lang po, meron kayong mga katulad ninyo na mga member po ng Bantay at Kasangga na sumusuporta po sa kanya bawat stopover niya. Mabuhay din po ang ating mga miyembro ng Bantay at Kasangga. Salamat po sa pagsuporta niyo lagi kay Founder na ang puso po talaga din ay maglingkod sa ating mga kababayan, most especially ang ating mga OFW. Okay, at tayo po'y pansamantala na pong magpapaalam. Ito po ang inyong lingkod, Terry Alpa, para sa programa Buhay OFW ngayon. Maraming salamat po.